TV. So if you wanna check it out, go and go to twitch.tv/chef.tv. Here is the Tagalog channel, which is mostly catering towards Tagalog fans. So you'll be catching me speaking Tagalog around 60% of the time. I can't help it but speak English sometimes, you know. But that's it. Anyway, yan, nagsimula ng laban mga kabis. Sa wakas, pwede tayo magpakilala ng mga players dito. Jesse Bash as Darkseer at mukhang pinangatawanan na nga. Trolly, support Lion. Pero nakaboots siya. Bimbo as Lion. Nakita niyo si Rio mga kabis. Ako po, nagkabanggaan pero may pet si Earthshaker. So walang mangyaring kaguluhan dito. Jules as Gyrocopter. Kuku Palad would be playing Bloodseeker. Sino hindi ko napakilala? Si Dazzle as Gio. Sa kabilang side ng mapa, Rio as Earthshaker. Ito namang si Boombox as Enigma. DJ aka Jardel or Chrissy or yon basta. As Queen of Pain. Si Cass naman will be playing Witch Doctor. Raven as the Phantom Lancer. Sobrang solid dito. Tingnan natin. Boss Denki, habang di pa nagsisimula ang laro, bakit nag-gyro lagi si Fear nung finals? Pasagot, boss. Kasi si Gyro ang isa sa mga top 3 carries na pwedeng piliin. So might as well take the best carry in the building. Parang ganun yun. Kumbaga safety net yun, safety pick. Kaysa naman makuha ng si Dek. Which is another explanation kung bakit yung si Dek pilit na kumuha ng Leshrac. Laging open yung Leshrac and si Dek, kahit nakita nyo naman na hindi ganun kagaling yung performance ni Shiki sa paggamit ng Lesh. The same way na hindi na naman gumana yung support Lesh nila. Eh kaysa naman daw nila ibigay yon kay Sumail, sila nang kukuha. Diba? So magandang Cywar tactic yun coming in. From, tawag dito, EG. Pero mamaya na yan, Rio dito taking lots of damage for some reason. Pinuntahan pala siya ni Troy, nagboboss, dito, binubuli. Si Earthshaker ang kawawang kwala, pero ito, Kuku, 1v1 versus DJ. I was wrong actually. Hindi pala siya talaga movement si Trolly. Pinangatawanan talaga nila to. Anyway, Jesse Bash. Okay, solid yan. Nakakatuwa, no? Nagpapakita talaga ng gilas dito. Si Bimbo, sinasabi niya, naku po. Eh mukhang ako na. Pero mamaya na yan, ako Kuku. Kaya ba niya may pagbalugbugan? Hindi pa ata. Meron siya ditong dalawang tango. Bullman Shield. Yun ang kanyang pinagmamalaki. Samantalang Queen of Pain, medyo malaki-laki kanyang damage output. Salamat sa Null Talisman. So far, who's gonna die? Wala pa naman. Nagkakatalastasan lang dito. Pero ngayon, feeling ko okay si Kuku eh. Hanggat kulang pa yung magic damage ng Queen of Pain, malaki ang tulong ng Poor Man's Shield. Yan, sobrang solid yan. Diba? Samantalang Jesse Bash naman, meron din siyang sarili niyang panangga, pero medyo cheap nga lang. Raven naman, not having the best day of his life. Well, he's having solid farm, 9-2. Pero problema dito, mamaya kakatingin, he can't really stop Jesse Bash from actually taking XP. Level 2, Ion Shell is very hard. No, parang mga wet. Hindi ko naman narinig. Close mo yung lahat ng Steam na naka-online yan. Anong natutulig mo tunog? Paano tunog? Baka yung multo lang yun. Yung ano ata. Close mo yung tawag dito. Naka-close yung stream, diba? Baka tumigil. Sa stream ko na, diba? Delay kasi ng 5 minutes, pre. So mamaya ni Rio dito, nakipagsapakan, ako puhuli si Gio. Anong gagawin mo? Wala kang shallow grave. Oh no! Pero dito si Trolly, trying to help. Naka-haze siya. Haze ba yun? Oh, haze tool nga. Tatakbo siya mga kaibigan. Pero basta, oh! Not gonna hit. And he is gonna escape. Solid. So okay na okay. Ako. Hindi ko makakabay. Right it pa more. Hindi ko pa medyo sa akin damage. Siyempre, habang dumudugo ang kalaban, eh lalo siyang tumatapang parang Andres Bonifacio yan sa may taas. Raven naman, okay lang. Solid. Nice one. Nagkaputok lang, tatamaan ba si DJ? Okay. Pero na okay na okay. Ay, naku yun lang. Dami, right it, mas malakas yan, Sir! Siyempre naman, Sir! Oh! Okay na laso. Nadagtang laso din siya dito. Tamang-tama lang yan. Huh? Namatay siya sa creeps. Namatay siya sa right ng range creep kasi walang points. So Shadow Strike, that's very funny. Na namatay siya sa damage ng katoto ng kalaban. Pero okay lang yung ganun talaga ang buhay, mga kaibigan.
DJ, maba nito. Kukupal mga kaibigan, wala lang. Oh, nako! Oh! Munti ka na! Jessie Bash. Nagpa-farm na siya dito. Meron siyang bote, strangely, para sa kanya. Jules naman, naka-abangers dito. No points in homing missile, pero yan yung standard ngayon. Rio, not having the best day again. Kawawa naman siya lagi. Earthshaker, though, can farm via Fissure, pero wala ka na siya. Ano gagawin ni Boombox? Jungling, no blocks. Dire's middle tower is under attack. Close ko dito. Wala namang naka-open na boy. Baka mawawala yan mamaya. 5 minutes delay ah. Paalala ko lang sa iPad. Oo, wala. Wala nangyari dito. Nako, DJ, nakita sa ito. Kukupalan, going in. Right click, kukupalan. Tingnan natin. Oh, it's a sustain. Grabe, medyo kinabahan si DJ doon. Kahit naka-DD ka, boy. Samantala sa may baba, soloing. Si, ano dito, Rio killed by Jules. Kaya itong TP. Wala TP yun. Reaction lang. Sa may taas, hoy, nagkamali ako ng click. My goodness. Jessie Bash, killing Raven at kumikikinapong ang ko. Gising. Kung pala naman magkakapag po DJ can actually bring in pala! Grabe, DJ, mga kaibigan, nagmatapang dito with that double damage. The score is now 3-2. 3-2. Okay, so all right yan, Rio. Instant yan. Mga natin yan. Ayaw niya. Actually, dapat yung ginagawa nila eh. Yakapin na lang ni Gio si Kuku. Para kahit paano, kapag nagsabayan, eh, kayang-kayang i-heal si BS. At hindi lalamang si Queen of Pain. Again, Queen of Pain can easily outburst. Of course, a Bloodseeker na reliant on right clicks. Pero to si Rio ata, hindi pa siya nagdudugo dito, pero aabutin na siya ni Kuku right click. Ginalit lang. At si Rio mga kabayan, nakaputi ka naman din ni Roshan, pero Isnabero, nakatalikod mga kaibigan, ayaw tumingin. Magala ka na siya. Okay naman siya. Kupal mga kaibigan, kukuha na siya ng power threat. Pretty good para sa kanya. Tony, on the solo smoke, mala Epoy ang galawa. Tingnan natin makakapitas ba siya. Abangan, timing window ito. MSI, might be, pero may invis. Huli ba? Pinadugo ng mga kaibigan, naglalakad siya. Tumigil, invis noon in the works. Pag pumutok yan, mahuhuli pa. The stun would be there. Hindi pa niya makita. Naglagay na ng sentry. Saktong-sakto yung mga kaibigan. Pinadugo siya ng daan-daan. Kukupalan again. Getting that kill. He scores 3-2-0. Pretty good. For a mid against the Queen of Pain. Puhunan lang niya yung kanyang pullman shield. Working in favor for him. Third ES. Ano magagawin ata sa dito? Kukupalan? Hindi. Aalis din siya syempre. Where is the push? Dire's bottom tower is under attack. Ano nangyari? Ayaw niya? Ba't ganun? Akala ko, ito guys aaminin ko, in-expect ko si Trolly mag-ward. So sabi ko, ayaw niyang mag-ward. Pag click ko, wala pa talaga siyang ward. So what's the point of actually rotating here? Kaya actually went here. Pero siguro nang sipat na rin lang siya. Ewan ko, hindi ako pro. So hindi ko alam kung ba't siya namumulis dito. Itong namumulis niya, nag-aabang siya ng darating. Of course, yes. Dire's structures are fortified. Okay, pwede. Hinihila niya mga kaibigan ng crypt dito. Okay, I should have not doubted Trolly dito. Wala lang, okay. Ba't ba ako nagmamarunong mas proto sa akin? Eh, hinila niya yung creeps. Galing, okay, pwede yan. Pero tandaan natin na itong MSI, gutom na gutom tumamayang mid-game. Mamaya, isasabay to. So, feeling ko, ang kailangan gawin ni Trolly and Company is to gank, not give MSI spaces para makasipat ng maganda-gandang Dire's bottom tower has fallen. Tulad yan, mga kaibigan. Raven, already alright with 54 last hits and he is not that shabby in the lead. Jules dito nakakuha kasi ng solo kill kay Rio, not to mention ang push na yung raising the safe area. Hindi ka mahal nagkukupan ng kami tayo dito. Kasi nang wala siya. Black hole! Oh my goodness! The black hole thwarted by Jessie Bash. Vacuum! Lel noped. Almost a timing moment from MSI. Boombox dito mga kaibigan, umasa sa wala. Very unfortunate. Could have been a kill. Pero
Pero mukhang ano eh. Ang galawan naman kasi ng Mineski, gusto nila ng ano eh. Gusto nila ng sapakan talaga eh. So they are actually roaming the field. Different from what I was expecting. Hindi yung support yung gumagank, kundi kapag may nangyaring engagement, insta-TP. Insta-TP. Kukupalma kami, farming for Hand of Midas. I think this is the Goku Express build. Ganyan talaga yung ginugusto niya mga kaibigan. Trolly naman, finally getting the ward and now collecting all those gold to get that very needed Blink Dagger. Radiant's middle tower is under attack. Wala lang, cute lang. Jessie Bash. Arcane Boots. Okay. Since nakabote siya, hindi siya nag-soul ring, I think that's good. Ayan, no audio in Dota TV. Sabi ni Hitagi sama. Hitagi kasi yung prod ko yung may hawak ng microphone ko. Hindi ako. Ako kasi, dalawa yung PC namin. Yung PC ko, yung mismo sa game na. And the microphone is on the prod. Para maayos niya lahat. Siya yung nagmamanage. So unfortunately, no sound in game. Ayan, just to clarify. Kung gusto nyo manood, dito kayo sa Twitch.tv. Sonson and Company, ayusin nyo buhay nyo. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Anyway, the score is 6-3 in favor of Gigabyte Mineski. I am waiting for the ticking time bomb that is Jules. Hindi pa siya nakakante sa may safe lane. Ito mga may Kukupal might be in danger. Mahaba ito, box. Still no make for him. DJ, waiting for the right moment for him to engage. Skaz dito, actually rotating, and it's a very smart play from MSI to cover up every hole in their defense. Kung susumahin mo, ang Mineski kapag may nagdugo, aabante. Ito na MSI, kapag may dugo, magsasama-sama. Gets nyo guys? Ang labo ko siguro. Labo ko, feeling ko ang labo ko. Pero yan o, ayan na. Nakaamoy ng dugo. Sabi nila may tao dito, tara, sama-sama no jutsu. Wala sila mapang-aabot ng mga kaibigan. They can kill Dazzle if they wanted to. Ito na. Oo, huli ka Balbon mga kaibigan, pero kinumutan niya kagad yung sarili. Pero mahabol dito, the stun would be there, Malefice, not to mention the paralyzing cast, and timing it just right, DJ would kill him. Samantalang Jules, pinitas na naman si Rio. 2-0-1 gyro on a safe lane, uncontested. And you know, Mineski is having a field day right now. Walang anti-bias yan. Nai-report ko lang kung nangyari dito. Dire's top tower is under attack. Wow, 4K gold advantage para sa Mineski. XP is at 3K. Mineski is in control right now. They're trying to push. Jessie Bash finally reaching for his mech. Boots of Travel is now up para kay Raven. At ngayon siya naman ata ang ko-control magiging pseudo Phantom Land. Pseudo Tinker siya dito. Dire's middle just tower peeping is at under every lane, attack. trying to go for the push para may swag. Sige. Oh, Jessie Bash. Ano gagawin niya? Siyempre atras. At ngayon, si Rio, di siya pwede mag-commit. His only item is Soul Ring and Boots of Speed. Not the item that you would be expecting from an off-lane ES. Usually, sa mga ganitong moments, makakakuha na tayo kaagad ng Blink Dagger niyan eh. Pero unfortunately, hindi ganun yung scenario natin dito. DJ. Alam niyo yung tao. Jules can be blinked in. He is at the magic number area. Hindi pala. Tower is under attack. Mamaya na lang daw muna siguro. Okay, nakabangar sila dito. Natin. MSI Marvin on assembly. Mineski naman naka-flag ceremony din. Kaya mo nakatayo na sila dyan. Yan ang mangyari. Oo! Wala. Tower in danger. Where is MSI? I think they can commit with this, with all of them only. But kahit tutulong sila siguro parang perfectly fine. Sorry. The Cask, the Sonic Wave Scream, tas yung Black Hole on Radiant's point, I think would be effective. Kahit palima yan. Basta mahuli lang ng maganda-gandang Cascarino. Samantalang, I think for Mineski to actually further their lead, bigay nila lahat ng tempo kay Bloodseeker. Bloodseeker on police duty can actually put lots of pressure from MSC. Diba? Sige, mag-sunny ka lang. Ginusto natin yan. Okay, wala pa nangyari. Smoke gang, I think it's a Roshan. Or probably not. Alam nila na nag-jungle dito. Ang MSI, owing it to their Enigma and PL. Tingnan natin kung mapag-aabutan ba sila.
Nasa mali sila, nakakita sila. Hindi, smoke ng Dark Eidolon. Being revealed, but they're still gonna go for it. Tingnan natin. Oo, tumigil. Ano gagawin? Mag-isa lang siya! No, makatakas ba dito? Radiant's middle tower is under attack. Pagkat na... Oh! 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 Owned! 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 Pwned yun, pero gusto ko lang sabihin owned. Grabe! Raven, mga kaibigan, ginawang bata ang Mineski. At ngayon, seryoso ako, nag-iusap na dito. Coming up is PG as well, killing Jules. Finally, dropping the fly. That is Mr. Gyrocopter, si paring Corpy. Pinatan na rin sa wakas. And I think this is a tempo push coming from MSI. They have the mech, they have the sustain. I think the coverage is there. Meron silang fissure. At sinap nila kaagad, napaka-caging ninyo. Pero okay lang yan. Bottom tower is under attack. Bumbak mga kami, gaganti kami. And then ito Kukuy dominating. And I guess they're gonna take the tier 1 mid. In exchange is the tower on the bottom side. So the score is 8-6. Mamaya na makito sa score. Nagdabog. Seryo dito mga kami. Turn the tantrum. Meron siya dito na naman. Anak ba ng Diyos ko si Jardel? Kaya na pa siya may double damage. Nakakalata na ako Collusion. Kaya naman tayo sa sakay ko dito mga kami. Mahamit ang pila. Si Raven, hindi natin madjujokes to go na naman ang kalaban niya ng Bina. Kasi pinigyan na siya at makapupupo ng patagilid. Itong si Polo, ngayong araw na ito, sad case from MSI. Well, they took the tower in exchange. Pero ang problema, namigay sila ng 3 pihadong kills because they went a little bit too greedy. Seeing how Mineski just throw bodies at them. At MSI. So ngayon ito namang itong Mineski eager to oblige hanggat kaya ni Bloodseeker na makipagtalas-talas na yun. Diba? Oo, kasi hindi ko pwedeng buksan yung Skype kasi mag-minimize. So pasensya na. Pakisabi na lang. Kung gusto mo i-PM ka na lang ni Andre o kaya ni Ken kung ano sasabihin mo, tapos isulat mo na lang sa akin. Pasensya na. Thank you. So yun mga kaibigan, siyempre hindi ko walang message kasi alam ka na mag-abandon. Magagalit ko yun. So stun mga kaibigan, at saka may coconut knock na rin po. So makahuli pa siya, hindi na. Next time would be there, Malefest would end soon. Pero Trolley would be here as the bodyguard. Not enough damage from MSI. Well, they tried their best and actually with a Maledict, I think they can do it. Pero nagkulang nga lang ng konti mga kaibigan. Inulti na, ngunit kulang. Diba? So ngayon, Raven. Still not finishing his diffusal blade. Pero baka naman ito na naman yung galawan niyang Yashers. Yashers. Diba? Para medyo okay ng konti. Trolley naman nakapag-blink dagger na finally. Alam mo, gusto ko talaga yung laro ni Bimbo. Well, ito sa mga nagda-doubt kung bakit kung may question kung bakit nag-support si Bimbo. Ako, coming up from experience, naglaro na ako na nag-support si Bimbo. Meron kasi siyang chini-chicks nun. Ay, chismisa na ba ito? Basta, meron siyang kakampi na hindi naman ganun kagalingan, pero ang laro niya carry. So, sabi ni Bimbo, sige, magsusupport ako, tapos inaya na rin niya ako. Sabi niya, sige, Deng, sumama ka na rin. Siyempre, support ang laro ng Kuya Deng nyo kasi. Pero, galing mag-support ni Bimbo, promise. Hindi talaga namamatay yung sinusuportahan niya. Kumbaga parang yung kasi niya, yung game sense niya sobrang iba. And that's actually a good thing kasi carry ka so dapat maganda ang game sense mo. Pero mamaya na yung mga magkatuan. Pinadugo na po. Si Raven is gonna TP out pero tingnan natin kung totoo ba ang damage kung pumutok mga kabin pero makakataka siya dito. Samantalang Torrio, nag-call down, catching only cast pero with the big Black Hole! Black Hole para kay Boombox mga kaibigan. Mali, Black Hole para kay Kuku. Natatanga na ako. Black Hole para kay Kuku pero since the BKB would be there, it doesn't really matter. At ngayon, mag-push na siya. Ayan, diridiritso na. Diridiritso! Grabe ang gilawan ng Mineski. Pero again, MSI, meron silang PL, DJ, after finishing his Orchid, magiging sobrang solid nun. So abangan lang natin maya-maya yan. Grabe. At ang pinapanood nyo ngayon mga kaibigan akala ko farm! Trolley pala ang puhunan ni Jardel mga kaibigan. What a statement. Biningi si dito, si Bimbo. Grabe mo sinasabi ko kanina.
What you're watching right now is nextgame.com Dota 2 Invitational Grand Finals featuring Mineski and MSI Evo GT Pinoy versus Pinoy Grand Finals. The score is now 1-1. We are looking for the clincher. Kung sino naman natin dito mga kaibigan, medyo nasa medyo isang laro na lang, mananalo na sila. Okay. Ayan. So, excuse me po. Maya dito, bakit ba, Jules and Trolley might be, wanting to catch Raven, pero nilalam daw kung kumakas pa kagad dito. Yung sigaw, the stun of Trolley is there, mga kaibigan, catching double stun, pretty good. Para kay Lion Finger, makakataas dito si DJ, titipid ba siya, makakaawa siya, siyempre makakatipid silang dalawa dito. And they would be able to escape that one. And anyway mga kaibigan, NXT Game would like to thank you all for your continued support. So we would all be giving an Arcana giveaway. Sa mga nakikinig ngayon na rin, diba? Mamimigay po ang nextgame.com ng Arcana. Just simply go to the site and play the game. Punta kayo dun sa http://www.nxt.game.com/match/detail/1802. Ulitin ko lang, 1802. Ayan, ipopost yan ni paring Lucky dun sa mismong Twitch chat para mabasa ninyo. Ayan, one lucky winner ay makakakuha ng Arcana. Pero mamaya na yan, sila pang-boy ko siya dito. Mukhang kailangan niya atabuhin ng Arcana dito. Patay siya sa kamay ni Rio. Kunin mo nila yung Legion. Ano ba ito? Ay, kunin sige, mag-kunin mo tayo. Castle die. In the hands of 1029 aka Gio. Reaching out. At ayaw talaga nilang kunin yung Legion. Wag. Regeneration. Ayun, nakuha na sa wakas. Pero tumabi, may iba silang target. Si DJ, pinabadugo. Naku po, crazy, no! Makapag-kitty out. Blink out pala, sorry. Kasabi ko. So after all of those mga kaibigan, tig-isa lang ang namatay. Grabing effort. Itong mga koya natin. MSI is now looking towards a little bit of dragging down game. Medyo bumaba ang ating graph. Pero still in favor of Mineski, still at the ceiling of 7.5k gold. XP naman nasa ganun din, 5k. Sobrang solid na dito. Okay, mangyayari dito. Medyo nag-aalangan ako para sa MSI Kasi pag ganito yung presyo ng Mineski, all they can do is to actually farm. Ang problema, medyo greedy sila. Enigma is actually farming in the jungle as well. Hindi lang si PL dito, pero yun yung challenge para sa MSI. I am sure na kapag nakapag-item lock si PL, i-rapin niya dito yung Mineski. Gyro would be the, kumbaga parang the final hope, the Saigo no Kibo of Mineski. Bloodseeker, nakita mo natin medyo solid performance. Carry per carry wise, medyo dalawang pwedeng sandalan ng Mineski dito. For MSI, Queen of Pain can be tanked down by BKB, pero yung Sonic Wave niya susunod natin. Sabangan natin. Ano daw hero ni Chrissy? Ang hero po ni Chrissy ay Queen of Pain. Ayan. Dire's middle tower is under attack. Kasi mag-minimize ako, di ba? Yung nasa kalagitnaan ako Kaya yung mga kabensins, yan na po ang tone dito. Ayan, nasakwa na po ang EDSA. Oo, naku, hindi ba yun? Dire's middle tower has fallen. Siya dito. Ito, siya dito. Pakita ko sa'yo. Lucky. Oh, sign. Okay. So anyway, ito na. Magkakatakbuhan dito. Radiant's Mineski. bottom tower is under attack. Target. Mga natin. Radiant's bottom tower Ako! is under Nakabitaw na ng fissure! Sabi niya, it's time! Patukuin na to! Yan na kayo, Sauro. Tatama na ba? Boom, Manes. Wala na. Pero kita na siguro mga kami. Nag-DKB na po. Si Gokot, wala siyang katakot. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Rolly, stunning him. And he's dead as well. Beyond godlike po si Kuku. Double kill even. 16-8 ang score. MSI. We're waiting for, for Raven's approach. Mag-inspiration dito. Meron siyang Yasha. And the diffuser bit, not to mention. Boots of Travel na rin. So ngayon, ang pwedeng gawin ni Raven is mag-pressure ng isang linya para mapilitan ng Mineski na mag-defend lang. Pero iba ang objective ng Mineski. Sabi ko na ako. Wow! Roshan na lang kami. At na, tulog-tulog na aking road mortality. Kailan kaya ako makakatulog
Hindi ko alam anong oras na bakit. Roshan has fallen to the Radiant. Anyway, Kuko will be taking that Aegis for himself. Buo na naman niya ang kanyang Shadow Blade. Bebenta na niya yung kanyang Quelling Blade. Malamang sa alamang. Ang Kuko ng palad. Grabe. Sobrang solid ng performance ng Mineski. And although MSI has this one in the bag kung sakasakaling tumaba si Phantom Lancer, hindi pa rin niya hindi pa rin masasagot yung sobrang taba. To? Swag wall mga kaibigan. Kaya I think it's to defend. But anyway, yung sinasabi ko nga kanina, meron nga silang PL, oo, yan. Pero Beyond Godlike na kasi yung Bloodseeker, and item-wise, sobrang layo niya. 5k po ang lamang ng net worth ni Kuko Palad versus the PL. Ayan. At tama rin yung sinabi ni Chickmeister, underfarm kasi yung Coop, siya sana nagko-cover ng early para kay PL. Unfortunately, that is when... Oh! Hulan na mga kaibigan, the timely Echo Slam catching Jules Trolley and Jules Death Black Hole para kay Kuko, pero makakaklik siya dito. Castro be able to die. Mali pa rin sa sabi ko. Castro die. Kung kumabi nakakapotehan dito, let's see kay Kuko wipe the floor with MSI. These should be popped. No more Black Hole, pero meron silang Malefice. No more big 80s as well. Raven can cash, hindi nakapag dito. Dalawang kicks lang. Biyang galing na po si Kuko dito, nagpadugo pa, hindi. My God, naabot ng umaga. Kalawa sa dalawa ang patay, pero nawasak nila yung Aegis. Dito ni Bloodseeker, Radiant's middle tower is under attack. kahit papano. Diba? Sobrang solid. Hindi mo ba talaga kaya lock-in na i-post ngayon sa Twitch chat? As in copy Radiant's pasta. middle Yung tower sinabi is mo. under attack. Kasi yun yung gusto gawin nila. Yun yung gusto gawin nila. Dire's top tower is under attack. Hindi mo sila ipakita eh. Dito sa chat, sa post mo. Hindi na kailangan lumabas dito na para magkakaroon ng Arcana giveaway. Yun. Basta, para easy ka lang. Tapos mamaya, siguro pwede ka nang gumawa ng ng overlay. Pero I guess hassle. Okay na siguro mag-post ka lang sa Twitch. Tapos kung hindi talaga magagawa, ako na nagagawa na ako ng copy pasta ko. After nga lang ng game. So, yun. Pero anyway, mami, ulitin ko lang ulit yung Arcana giveaway. Kung di ako nagkakamali, nxtgame.com/details/game, nxtgame.com/game/details/1802. Yan po. Tapos one lucky winner po ng Arcana. Yung sino man kayo dyan. Ayan, maraming salamat Mineski TV. Yan, match/details/1802. Dire's top tower Wrap has na po fallen. tayo. Samantalang ito, nagpupush si DJ, ang Radiant's galing. bottom tower Gusto ko is dito. under attack. MSI, hindi pa sumusuko. Copy na sa Trolley dito, nanakot ng konti. Meron siyang Bleak Dagger though. So kahit paano realistic yung kanyang threat. Kuko Palad naman. Shadow Blade again. No, tawag dito. Ano nga yung item na yun? Ano nga item yun? Blade Main, sorry. No Blade Main for Kuko this time around. Pero kung sabi niya, okay lang yan. Heart of Tarask na ito. Para lang mas mahirapan ang na-MSI na kumanya. Pero tignan natin, PL is still PL. Not to mention, one good Black Hole will ruin everything. Nasa MSI yung lahat. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng pwedeng disable sa mundo nasa kanila. Cast, Phasor, syempre yung kit ni Earthshaker, yung Black Hole na talaga nga namang sobrang ganda. Kaya pagdating sa Clash, yung sama-sama no Jutsu, Mineski needs to watch out for that one. Samantala, pagdating naman sa on-point engagement, sa mga pitas-pitas gaming, doon naman kailangan mag-ingat ng MSI. So, tingnan natin. Aray ko, yung paa ko. Ayan. Ano daw gagawin? Mag-bet kayo kasi para rin yan sa game number 4 kung hindi ako nagkakamali. At kung sino man na magbe-bet, maglalaro, may chance na makakuha ng Arcanas. Ng isang Arcana lang pala, sorry. Hindi yan scam, hoy. Aswang killer, huwag kang mag-i-spread ng false information. Money changes. Yan pala yung laro ko. Salamat paring Mineski TV, salamat paring Lucky. Alam ko nahirapan kang mag-type. But anyway, eto na po, Mineski. Actually trying to catch someone, but they're not gonna find anyone because they are, well, at the bottom side of the field. O nga, no?
Strange. They're trying to bait Mineski into committing versus Queen of Pale. Pero I think Mineski is none the wiser. Iba naman ang target na dito. Actually looking for someone in the jungle of MSI Evo GT. Pero mamaya na yan mga kaibigan. Sino kong umaabante dito? Jules! Sangay niya siya BKB drums kasi rocker daw siya, drummer siya. Aray ko, sumakit ang tenga ko. Trolley Blink, tapos Aghanim Scepter ata. Ito namang si Gio, medallion kasi first owner nga siya. Jesse Vash, Blink Greaves, standard para kay Darkseer. Sino pa? Ayan, Gem! Para kay Bloodseeker. And now, tumatakbo pa mga kayo. The chase is on. They're trying to look for someone. Rio and DJ nagkakape sa may gilid. Blink out. Anong item? Anong blink ni DJ? Yun lang. Queen, Orchid Malevolence, saka Lincoln Sphere. Rio naman dito. Uy, nakakahuli isa. Si Jesse Bash, pero tumahan magkakauli ng Trolley, getting caught. DJ, hinilupan ng mana. Bubuhay ba siya? DJ Mami nasa peligro ata. The silent is there and he is gonna die beyond godlike. Or Kuku Palad yet again still untouched ang kanyang streak dito. Grabe. At may binili siya. Silver Edge? Hindi. Juljulnir. Tatapon niya yung kanyang Hand of Midas, of course. At ito na. Nilagyan niya ang kanyang mahiwagang raincoat. Ito na. Mabanti na. Meron siya na matatarget dito. Sa mga nagkatanong kung paano daw lalaroin, try nyo naman pumunta dun sa site mismo. Yun nga, magbibet nga kayo. I-aanan nyo kung sino mananalo sa game number 4. Ganun siya. So, anuhin nyo, ihulaan nyo kung sino mananalo sa game number 4. At kung yung tama, one lucky win would be a free Arcana. Mula yan, syempre, sa next game. At syempre, hindi naman yung gagawin ng nextgame.com kung hindi kayo nakatutok dito. Kaya maraming salamat sa aming mga viewers na talaga namang sumusubaybay. At kahit sobrang chukot na namang magkakasya, sobrang pagod ko. It's not an excuse really, pero nakakatuwa. Kasi andyan pa rin kayo. Jules! Ano kaya yung next item niya dito? Malamang MKB, pero lifesteal? Aray kong sakit. Hindi ko alam. Jesse Vash naman, okay na siya dito. Probably getting a Hex is a good option or a Shiva's Guard para matalo niya si PL. Kasi yung Shiva's Guard guys, magandang item yan versus melee carries. So ito. Diffusal Blade, Manta Style, and Boots of Travel. Sobrang okay. Kuko Palad naman. Kaya nakita pala natin. BKB? Or Aghanim Scepter. Aghanim Scepter is actually good. Alam nyo, magandang Aghanims ng Wall of Replica. Mas malaki pa yung damage ng illusion na ginawa ng wall kaysa dun sa mismong hero. Kaya sobrang solid. Nakukulit si Raven dito man. May Call of Deus Trolley. Ito may magandang timing pick up. Naku po, Raven would exactly as planned by Mineski. He would die. Finger of Death. Working its wonders. Kahit sabihin mo na ko hindi ba ang finger of death pang Radiant structures are fortified. Pang damage lang naman. How can it be a support skill? Well, it makes things easier for your carry to actually kill the intended target. Think of it as kumbaga parang hindi siya final shot kumbaga yun yung pampilay. Diba? Yun yung parang kipling move. Para pihadong makuha ng carry niya yung last hit. Pero mamaya na yan, 20-10 ang score. In favor po ito ng Mineski na ang gagawin ng MSI. They have PL on standby. 30 seconds to go. He can buy back if he wants to. Radiant's top tower is fallen. Dire's middle tower is under Queen of Pain attack. naman dumiskarte sa may taas. Mahuhuli ba niya? Hindi. Si Jesse Bash. Ako na vacuum. No P! $1 million vacuum. Not giving the chance for Kwok to help his ally to defend this turf na meron sila ngayon. Ano mo yan? Ako yan na ba? Death Sword will be used. Trolley taking a lot of damage. Nasigawan pa! DJ dito! Pero mamatay sa kami ni Kuko Beyond Godlike yet again. The Kuko Show is live! Up and running stun para kay Juice at saka kay kay Gio. Mamatay dito sa kamay ni Raven. Habol pa rin sa niya. Guys, labas na mga illusion. Mahabol pa rin. There goes the slow. Oy! Pero na-search na dito. Timely search mula kay Jesse Vash. And he's gonna be safe and sound, taking that melee racks and the tier 3. Diba?
Bukas. So very solid pace coming in from both teams actually. Ang challenge na lang dito kasi for MSI is to out-farm Mineski na ngayon nasa 14k gold advantage. I don't think na madali-daling undertaking yan, guys. So ngayon ito, tingnan natin ano mangyayari. Heart of Tarrasque is probably the next big item para kay PL, and he really needs that sustain para hindi siya masyadong matakot kay Bloodseeker na medyo galit sa galit sa mga mukhang pusa. Mamaya-maya ayun. Naku po! Butterfly is a tall order for Bloodseeker, pero since beyond godlike siya, wala siyang kaproblema gumastos. Tignan natin. Wala naman target. Wala yung kanyang exclusion. Laglag ba? Mukhang nalaglag, pero timely DD para kunin ang Roshan again. At grabe na ito, stun para makakancel ng bang ni Roshan. He's gonna die instantly taken by Jules. I believe that's the first Roshan of the game. Correct me if I'm wrong, wala na ako sa wish show, hindi ko na maalala kung anong nangyayari dito, pero mahaba lang MSI. Sabi na gusto namin makaisa dito. Nakahuli ba? Nakapangukul! Grabe talaga, BKB timing, and yet again, there goes the call down! Kuku Balan! Making place against Jules, will be taking the double kill. Raven, nakatago mo siya ulit dito, hindi niya kaya gawin yung kanyang suplex maneuver. Hindi mo na manuloko yan, Jules, on a triple kill. BL can't really do nothing right now. 24 to 12, almost double po ng score ng Mineski, score ng MSI. Baliktad, sorry. Doble ng score ng MSI, score ng Mineski. So ito na, mag-pusher yun, masira na po sila dito. Wala naman namin silang iiwasan, wala na silang magkagawin. Sira nila lahat ng pag-sirain. Wasak na po ang mga stocks nila dito. Nice, reward, wala lang. Pero mukhang it's over now mga kaibigan, kasi aakyat na syempre ang Mineski at ako sa kanilang tier 3 top. Since merong creep sa loob, walang mangyayaring tawag dito backdoor protection, wall, just to cover up everyone kung sasakali nila lang isang vacuum lang sila dito. Call down again to zone out. They're just gonna take the objectives. Gigawin muna kay Jules. Again for the screen factor, grabe hindi nakakalapit ang MSI. Grabe, Kupal, nagmatapang stun mula kay Rolly Catch. Actually, catching 2. Kumaba si Kupal, mami, Build Galik, Mato, may stick over. Hindi, DJ would be calling GG. Mineski, 1 game away. Ito naman sila, mami. Finally, Mineski dies in the hands of MSI. Pero GG's would be called. Grabe. Triple kill. Radiant victory. Woo! Tera na. Tignan ako ng monster pa. Isa lang. Alright.